Hindi niya tayo iniwan para manalangin sa ating makapangyarihang Ama, para sa ating Tatay Digong. Hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba? Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At siyempre, Kapatid Admar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre, Kapatid Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs. Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Dahil may kasama si Tatay Digong. Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot na magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy, Kapatid Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon. Tama? At nakikita ko, Kapatid Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, Kapatid Admar, kailan kayo naramdaman ninyo masin kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong?
Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring him home! 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 Lahat po tayo nasaktan sa galiwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ipinabalita nila na legal daw. With papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal. Kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpal natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Itoon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Patotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan, ganyan ang ating Presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan para sa bansang Pilipinas, ating pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang hapon sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. Woo! At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na kikipag-isa sa ating sa hapong ito. Live tayo sa iba't ibang probinsya, sa social media, so lahat din ng mga OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapong ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makapahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Kibuloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Nagkita sila o nagkakakilala sila nung prosecutor pa lang si Tatay Digong in the 80s sa Davao City. At nag-uumpisa pa lang ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Napakasimpleng buhay. Maliit pa ang kapilya, hindi pa rin kilala si Tatay. So ano ba yung klaseng pagkakaibigan meron sila? Hayaan yung babasahin ko ito. They are two ordinary people who work together in dangerous environment. And through the years, they develop a strong friendship forged in fire. The friend... Talagang galit ako. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never compromise our dignity. Your concern is human rights. Mine is human life. Law and order means to destroy, not really fight.
but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, mahulog yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build and build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Philippines. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the police. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And a prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapobre. Do not with our dignity. Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at Hey everyone, I haven't had a video posted in a very long time. I'm gonna go ahead and make this video. I was thinking about it, I didn't really want to do it, but I'm gonna do it. It might get a little backlash, I'm okay with that, it's fine. Back in 2016 in the Philippines, a certain man named Mr. Duterte made a promise to the Filipino people. He told them, I'm gonna clean up these streets of drugs. And what did he do? He did just that. He stood on business. Unfortunately, he had to fight fire with fire. And that does mean that you have to fight violent people with violence. There was no other way that he could have done it. And he did it. He did it. The Philippines is a safer country because of this man. You know, sometimes moral people have to do immoral things in order to make sure that order is sustained. That's just part of life. And the fact that that man, he went by his promise. He stood on business. I got nothing but respect for him. I got nothing but respect for him. I love the Philippines. I love Filipino people, you know. Okay, so, he might have been part of the whole master plan when it comes to the unaliving of 30,000+ people. Those people were drug lords, were crime syndicates, were bad people. Right? How many people did they murder? I'll let you think about it. How many people did they murder? Selling drugs to underage children. Selling drugs to anybody who'd buy them. And watching them overdose. You know, what does the world come to? I'd also like to say that I truly believe that humanity comes before law. And he did exactly what he had to do at exactly the right time to protect the Filipino people and the Philippines. It's so sad that he's going through what he's going through right now. My heart goes out to him and his family and also to the Filipino people. Quite honestly, I think we need more people like Duterte. I think we need more people like that all around the world. All around the world. You know, if you tell somebody, and if it's your country and you tell somebody and you're the leader of the country, you say, don't do this thing, and it's a bad thing, and it's reasonable not to do it. And if you tell somebody, don't do this thing, or else there will be consequences, and you still do it, I mean, you knew what you were getting into.
There are plenty of other ways to make money. You don't need to sell drugs. Everybody, please stay drug safe, stay drug free, and everybody, I love you. Of Duterte from Belgium and Holland. Duterte will arrive in Den Haag around noon. Today around noon. Let's all go to Den Haag. Let's all go to Den Haag now. Let's go.